'Di ba minsan mahirap talagang maintindihan yung plano po ng Diyos sa ating buhay. Yung pinaka-aasam mo, minsan makukuha mo, pero minsan hindi. Yung mga hindi mo naman hinihingi, ibibigay na sa'yo. At yung hinihingi mo, ay hindi nga ipinagkakaloob sa'yo. Mahirap maintindihan, 'di ba, minsan mga kapatid. Pero sa mga kwento ng pananampalataya, magulo sa simula ang lahat pero napakaganda ng dulo. Yan ang pangako ng Diyos sa bawat dagok o tagumpay ng buhay. Gaya ng mga ipinadala ninyong sulat sa amin. Ito, puntahan po natin sa ating counseling segment. Ang unang letter sender po natin ay itago natin sa pangalang Nestor. Perfect mornings po. Ako si Nestor mula sa Maynila. Meron po akong 2 anak. Yung isa, graduate na ng college. Ito po siya. Yung isa po, graduating IT. IT po siya. Yung isa po, graduating na sa kursong Business Administration. Ang asawa ko naman, nagbabantay sa maliit naming tindahan. Ako naman, taxi driver. Simple lang po ang buhay namin. Hindi naman po ako naghahangad na yumaman. Basta makakain ng 3 beses isang araw at may baon ang mga anak namin sa eskwelahan. Okay na po yan. Okay na kami ng misis ko. Tuwing nagsisimba kami, ang tanging hiling ko lang sa Panginoon, walang magkasakit sa amin. Kahit hindi na kami magkaroon ng sariling bahay, kahit habang buhay ako magmaneho ng taxi, basta malusog ang pangangatawan namin, okay na po ako. Kaso, yung nag-iisang hiling ko po, parang hindi na ibigay sa amin ng Diyos. Yung asawa ko po kasi, biglang nanakit ang tiyan. Akala namin, simpleng problema lang sa tiyan. Pero tumagal ng ilang linggo, dinala ko na siya sa ospital. Pinagawan kami ng iba't ibang laboratory ng doktor. Hindi ko po naintindihan anong nangyayari. Pero sa puso ko, ramdam ko na parang may mali. Hanggang sa lumabas ang resulta ng laboratory test, kinausap kami ng doktor. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sinabi niyang may cancer ang misis ko. Sa colon daw po ang problema. Nang mga oras na yon, hindi ko alam anong gagawin ko. Iniisip ko, wala naman akong ibang hiniling sa Panginoon. Bakit yung simpleng magandang kalusugan hindi naibigay sa amin? Ngayon patuloy na lumalaban sa cancer ang misis ko. Labas-masok kami sa ospital. Unti-unti na rin nawawala ang buhok niya dahil sa therapy. Unti-unting nanghihina ang katawan. Hindi ko alam kung magtatampo ba ako sa Diyos, pero nananatili pa rin akong nakakapit sa Kanya dahil sa puso ko, alam kong siya lang ang masasandalan ko. Ano po bang plano ng Diyos, Ma'am Cheryl at Pastor? Ang hirap nun, no, Pastor Jeff? 'Di ba? Hindi siya naghangad na magkaroon ng sariling bahay. Okay na daw sa kanya na simpleng buhay. Oo, kahit magmaneho nga daw siya buong buhay niya. Tanging laging dasal niya maayos na kalusugan. Then boom, colon cancer. Ano po ang sinasabi ng Biblia sa pagkakaroon ng mga sakit? Wow. Pero Kuya Nestor, una gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi mali na yung nararamdaman mo na nasasaktan ka. Kasi minsan, parang feeling natin, may mali ba sa akin? Bakit nangyari to? And then pangalawa, hindi ka rin kulang sa pananampalataya dahil nagtatanong ka. Pag tinignan mo ang Book of Psalms, nagtatanong ang mga tao doon. Si David madalas magtanong, bakit ganito? Bakit yung mga kalabang ko nagpa-prosper? So hindi ka masamang Kristiyano, mananampalataya, kung minsan may tampo ka rin kay Lord. Okay, kahit sa Bible, maraming mga tao nagtanong, nagtampo, mga men of God. So may gusto ko unang sabihin, Kuya Nestor, hindi lahat ng sakit ay parusa. Okay? May grupo ng tao, one time, Cheryl, sa John chapter 9, tinanong si Jesus, Jesus, itong lalaki na pinanganak ng bulag, sino may kasalanan? Magulang niya o siya? Tinanong niya sino nagkasala? Alam mo sagot ni Jesus? Wala. Hindi dahil sa kasalanan kaya pinanganak yan o kaya dahil may sakit yan, kundi upang mahayag ang gawa ng Diyos para mag-glorify daw si God sa gagawin doon sa tao na yon. So, hindi ko sinasabi ko, Nestor, madali tanggapin. Yay, may sakit yung asawa ko, may cancer. Pero malinaw po, hindi automatic na pag may cancer o may sakit ay parusa.
ito po ay, again, theological term to. This is a fallen world. Ibig sabihin, si Eva at Adan, nung nagkasala, ay nagkaroon ng karamdaman, ng sakit. Kaya nga po, yung looking forward tayo sa heaven, kasi doon wala na. Wala nang botika doon, wala nang karamdaman doon, wala. Pero ang Diyos ay hindi po siya nananakit. O ikaw, may kasalanan ka, biyak kitang karamdaman para lang turuan tayo. So, gusto ko lang kitang encourage ko, Nestor. The Bible says, He is close to the brokenhearted. Ngayong ikaw ay talagang nagpipighati, namimigati ka, nangihina ang katawan mo, nangihina ang emosyonal mo. Sabi sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted. Hindi ka nilalayo ng Diyos sa Kanya, kaya ka binigyan ng mga pagsubok. In fact, sabi sa Bible, tayo raw po i-consider it pure joy whenever we face trials of many kinds. Kasi po, the testing of our faith produces perseverance. So yung karamdaman ng misis mo, I don't have the right or wrong answer na, hindi kasi may kasalanan ka kaya ganyan. Siguro wala ka namang kasalanan kaya ganyan. Ang alam ko lang po, ang Diyos, mahal niya tayo. Pangalawa, minsan, ang karamdaman ang nagtutulak sa atin para mapalapit sa Kanya. Ang dami ko, sa pagkapastor ko for almost 20 years, ang dami kong mga na-meet na tao na doon nila nakilala si Lord at their lowest point in their life. Habang nagkikimo, habang nagda-dialysis, Amen. sabi, Pastor, alam mo, sobrang busy ako, wala akong pahinga, linggo na lang i-golf ko pa para makakuha ng kliyente. Ngayon, ini-slow down ako ni Lord because of this cancer. Natuto ako na hindi ko pala kailangan lahat ng karangyaan na to. Yung magising lang pala, dapat maging thankful na ako. So, nagkaroon siya ng realization. So, Kuya Nestor, hindi ngunit may karamdaman ay sumpa ng Diyos. Maring ito ay kasama sa plano niya. Kaya, gusto ko lang sabihin sa iyo, sa Isaiah, sabi, huwag ka matakot sapagkat kasama mo ko. Una, Kuya Nestor, tandaan mo, His presence is with you. Pangalawa, hindi nasasayang ang bawat luha mo dahil alam yan ng Lord. Pangatlo, and lastly, before i-turn over ko kay Sheryl, sabi sa Romans 8:28, God works all things together for good. Pag kumain ka ating Sheryl ng pinakbet, iba-iba yung mga putahe. Isa-isa mo yung kainin, hindi masarap yan. Kunyari, yung ampalaya, pait. Itong okra, hindi pa luto. Slimy. Slimy, yeah. Pero yung master chef, pag pinagsama-sama yan, lalo na kung kapampangan, pag pinagsama-sama yan, ininitan, niluto, nilagyan ng mga krekado, masarap na pagkain. Pero individually, hindi siya masarap. So, Kuya Nestor, gusto kitang encourage. Yung pagpapalaki mo sa anak mo, saludo ko sa iyo. IT, yung isa graduate, isa kang ulirang ama, at isang ulirang asawa. Hindi ka perfecto for sure, pero isa kang matinong lalaki kumpara sa mga kilala kong ang dadaming pera, pabaya sa anak. Pangalawa, yung naging problema ng asawa mo, hindi mo kasalanan yan. Maaring yan ay paraan ng Diyos para lalo kayo mapalapit. Through that, gagamitin Hindi ng Diyos. parusa yan ng Panginoon sa inyo. Hindi. Maaring nga sometimes it becomes a blessing kasi lalo mong lumalim ang pananampalataya sa Lord. Manalangin tayo mamaya, isama ka namin sa panalangin na lalo ka mapalapit sa Diyos. Kagaya ng mga ibang Bible characters natin, yun pwedeng test ng faith ni Lord. Kung gaano kayo katatag sa inyong pananampalataya. Na speaking of colon cancer, very close to my heart kasi yung tita ko, sa father's side, my only aunt na parang second mom na sa amin, nagkaroon siya ng colon cancer. She died of colon cancer. And we were always worried and alam nyo, sabi niya, I'm thankful. Sabi niya, don't worry about me. Hindi ko question si Lord. I never questioned Him. Hindi masama ang loob ko sa Kanya. But I realize I'm more thankful and grateful doon sa Kanyang pinagdaanan na cancer. Third stage na nalaman na yung cancer niya. Because sabi niya, bakit? Bumalik siya kay Lord. Parang na-realize siya na for the longest time because nurse siya Nurse siya sa Stanford. Busy. Komportable ang buhay niya. Single siya. Wow. Nagagawa niya lahat. Pero kalimutan niya yung kanyang faith or yung kanyang relasyon sa Panginoon. Correct. And it happened before COVID and she survived during COVID and that was the time para maging close siya kay Lord, closer to God. Second, medyo nagkakatampuhan sila, tatatlo na lang sila, hindi Wow. nag-uusap. Nag-usap na ulit. Praise God.
Yung dalawang kapatid niya, my dad and another, my aunt, ay my uncle, Mhm. na for the longest time nagkatampuhan. Nag-uusap na ulit. Ngayon, hindi maghiwalay. Ang So, may galing! purpose. May Praise- purpose. Dahil, kinuha na siya ni Lord, nandun na siya sa heaven. Yeah. Pero ito yung mga iniwan na aral at ayun. Yeah. Kuya Nestor, ang ganda ng testimony niya. Oh. Alam mo, narinig ko na yan multiple times, pero pag kinikwento yan, ating Sherry, lagi siyang naluluha dahil damang-dama mo talaga na God is in control of everything. Okay? Kaya Kuya Nestor, gusto ko tayong encourage. Lumaban tayo, manatili tayong nakakapit kay Lord. Ilaban natin ang kagalingan ng misis mo. But the end of the day, katulad ni Jesus sa Garden of Gethsemane, your will be Be done. done. Because alam ko, ang ending na to, kung mawala misis ko, kasama mo sa langit, wala nang sakit. Kung mabuhay, may testimony ako ng kabutihan mo. So either way, win-win ka, Kuya Nestor. Huwag kang tatalikod sa Diyos. Yes. Pag tumalikod ka, talo ka sa lahat ng anggulo. Totoo. Napasarap kami, Carmi. Gusto mo ba yung yung letter sender natin next time na lang? I-save natin yung second Oo. letter natin Yes, sa susunod. Tama. Maganda rin kasi Oo. mahimay natin yung Oo, susunod. nahimay natin. Kasi, and then, okay, sa ganyang pamilya, na, kasi, di ba, parang, Mhm. siguro, parang, simple-simple na nga, Lord, ang dinadasal ko, pero, iba pa yung ibinigay mo sa amin. Paano mo mapapakalma, or paano natin, anong maimapayo mo, Pastor Jeff, na, kung ano talaga yung mensahe ng Panginoon, ano yung plano ng Panginoon. Kasi lahat tayo, I'm sure it's a hard question. Ang hirap niya. Kasi, di ba, sa inyo lahat. Pero, how do you reply to that? Pag may mga nagpapa-counsel sa inyo na, Pastor, Namatayan. ang ayos-ayos, I've been a good Christian. Yeah. No? Pero then, this happened. Anong mensahe mo? Well, lalo na kung mataas ang emosyon, you cannot Yeah. just parang discount there or parang yung babaliwala yung minaramdaman nila. Oh, Kasi yeah. emotionally charged yan. Kung namatayan, treatment ng chemo, cancer and all. So, hindi po siya madali sabihin na, ano ka ba? Si Lord in control. Madali sabihin yan dahil wala sa akin. Pero siguro po, total, nandito na tayo sa punto na nasabi ko na yung mga ilang gusto ko sabihin. Number one, it all boils down to this one word, relationship. Mm-hmm. Yes. Kung gaano kalalim relasyon mo sa isang tao, dun ka magta-trust eh. For example, yung tatay mo, alam mong mahal ka, alam mong lahat gagawin sa'yo, and then very close relationship ka. And then kailangan kanyang either i-disiplina o may pinagdadaanan ka, sinabi sa'yo, anak, ako bahala dyan. Will you trust him? Ngayon, kung hindi siya nagpakita hanggang nag-college ka, wala kang relasyon, tas biglang sisipot, anak, ako bahala sa'yo. Tay, ang tagal mo nawala ngayon. So, ang point po na to, the deeper the relationship with God, the deeper po yung trust natin sa Kanya. Pangalawa, sabi po sa Biblia, my thoughts are higher than your thoughts. My ways are higher than your ways. So yung mga galawan ng Diyos, yung Kanyang pananaw, yung Kanyang diskarte, minsan kasi tayo po, meron tayong mga sariling diskarte, FYI lang si Lord. Oh Lord, meron akong ganitong negosyo, ganito, ganyan, pagtatapusin ko yung anak ko, tapos ganito, ganyan, and then we're gonna live happily ever after. Kinonsulta mo ba kay Lord? Kung sabihin ni Lord, actually, after 30 years, kukunin ko rin misis mo sa'yo. After 40 years, yung mister mo, ganito, ganyan. Kasi sa langit ko naman kayo gusto pagsamahin habang buhay. And this world is only limited. This is a temporal world. Kaya sabi sa Biblia rin, we are not of this world. Huwag tayo masyadong ma-in love dito sa mundo na to because one day, we're gonna have eternity to spend with God. So, Amen. wag po tayo masyadong ma-in love dito sa mundo na to. Yes, enjoyin natin yung time here on earth. Pero one day, we're gonna see God face to face. At doon, there's no more pain, sabi sa Book of Revelation. No more sickness, no more sorrow. Wala na purong bilihan ng gamot. Wala na ron, di mo na kailangan yung discount card mo sa seniors mo para makabili ng murang gamot. Okay? So kasi sa heaven po, it's gonna be eternal joy. Nandun na po yung hinahanap natin na saya. Okay? So, again, God loves you and God has the power to save you.
Kaya po kung ano man maging plano niya, let's just put our trust in Him. God, you know what you're doing. Ikaw ang ama ko, ako'y anak mo. I'll just trust you. Amen.